Let us open our Bible on Proverbs chapter 2, verse 5. Praise the Lord. Then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. All right. So itong dalawa na fear of the Lord and knowledge of God, this is so common in the Bible. We used to read this repeatedly. Lagi natin itong nababasa repeatedly. Pero kung wala naman din tayong understanding sa mga bagay na ito, ay walang saysay din. So, kinakailangan po nating maintindihan ng husto kung ano ang mga bagay na ito para ito po ay ating talagang mai-apply sa buhay po natin. Di ba? Bawat binibenta ng mga chemicals, bawat binibenta ng mga products, they are obliged to put instructions how to use. Paano gamitin. Kasi pag hindi mo alam paano gamitin, baka ikamamatay mo yan. Baka ikalalason mo yan. Or, kung hindi mo alam paano gamitin, baka useless yung iyong paggamit ng produkto na yan. So, ganun din ang fear of the Lord at saka yung knowledge of God. Ay kinakailangan po natin itong ma-understand, no? Maintindihan ng husto para sa ganun mai-apply natin ito properly, mai-apply natin ito regularly sa buhay po natin para tayo ay magkaroon po ng magandang pamumuhay sa sanglibutang ito. In the eyes of God, then thou shalt understand the fear of the Lord. Okay, marami pa rin mga tao, yes, fear of the Lord, but they don't understand what is the fear of the Lord. Dahil hindi nila na-understand, hindi nila maa-apply. Kung hindi maa-apply, wala ring saysay ang kanilang kaalaman. And find knowledge of God. So, itong knowledge of God, may sinabi dyan, my people are destroyed for lack of knowledge. Because they reject knowledge. So, ibig sabihin yan, pag kailan magkakaroon ng ang tao na lack of knowledge, na kahit basahin pa niya ang Bible cover to cover, kahit araw-araw ka pang nakikinig sa banal na salita ng Diyos, kahit nagbabasa ka palagi ng Biblia, and yet, you are still lack of knowledge. Kailan mangyari yan? If you reject to apply, if you reject to do, no? Pag reject mo yan, lack of knowledge pa rin tayo. Kaya napaka-importante na ma-understand natin what is the fear of the Lord, maintindihan talaga natin ano talaga ang takot sa Diyos, at masumpungan natin ang knowledge of God, paano natin ito gamitin, paano natin ito i-apply properly and regularly. Bakit kailangan natin ito? Kasi ito yung pag meron kang enough fear of God, meron kang enough knowledge of God, ay hindi ka basta-basta matitinag. Lalo't na sa panahon ng tukso, panahon ng pagsubok, panahon ng kung ano-ano pang ups and downs, no, na hinaharap mo sa sanglibutang ito. Kumbaga pa, maging stable ka, no? Maging matibay ka. Basahin natin. Isaiah 33 verse 6. Praise the Lord. And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times, and strength of salvation. The fear of the Lord is his treasure. Imagine that. Stability of thy times. No? Time of trouble, time of joy, time of abundance, time of kawalan, lahat. Time of temptation, time of any kind of season sa buhay natin. So, kinakailangan meron tayong tinatawag na stability of our times. Kasi kung basahin mo yung Biblia, may kanya-kanyang weaknesses ang bawat tao.
o kung saan yung kahinaan ng ninuman sa buhay natin, diyan tayo bibirahan ng kaaway natin. So kung anumang times, anumang mga panahon na posibleng atakihin tayo ng kaaway, gusto ng ating Panginoong Diyos, stable na tayo. Meron tayong stability. Meron tayong kakayahan na maka-withstand sa lahat ng mga panahon na dumarating sa buhay po natin. Kasi maging useless kasi matibay ka sa ganitong bagay, doon ka naman nahulog sa isang bagay. Matibay ka sa ganitong bagay, doon ka naman nahulog sa ibang bagay. Kasi hanap-hanapin talaga ng dyablo kung saan tayo makukuha eh. He is like a roaring lion, seeking whom he may devour. No? Mahanap siya kung paano niya tayo masisila. So ang importante sa buhay natin, stability of our times. Yung katibayan ng ating mga kapanahunan na ating hinaharap. So kailangan natin ng wisdom and knowledge of God. And strength of salvation. Kasi pag niligtas ka ng ating Panginoong Diyos, wala ka namang lakas to maintain. No? Wala ka namang lakas to prolong until the end. Wala ka namang lakas to sustain it until the end. Wala rin. Useless din. Wala ring kwenta. Yung sinasabi dyan na pag hindi ka naka-endure hanggang wakas, kamatayan man o pagbalik man ni Lord Jesus Christ, useless. Yun lang maka-endure hanggang sa wakas ang maliligtas. Yun lang maging faithful unto death ang maliligtas. So kung wala kang strength of your salvation, paano mo ito i-prolong? Paano mo ito i-endure? So kailangan natin ng strength of our salvation. The fear of the Lord is His treasure. Pag sinabing treasure, this is very important, valuable thing. No? Yung bang pinaka-treasure natin na hindi makapantay ang gold, hindi makapantay ang silver, hindi makapantay ang anumang bagay sa sanglibutang ito. Yung fear of the Lord is His treasure. Is your treasure. Is my treasure. Hindi na natin kailangan maghukay pa ng Yamashita treasure to have any treasure. Hindi na natin kailangan bibili pa ng gold at saka yung tinatawag na diamonds to have our own treasure. Ang pinaka-valuable na treasure na maituturing natin is the fear of the Lord. Bakit? Unang-una, because of the fear of the Lord, yung kailangan mo na wisdom, nandyan na sa iyo. Para makamit mo yung eternal glory. Para makamit mo yung covenant ng Diyos. Di ba sinabi dyan, dearly beloved, by these precious promises of God, let us cleanse from all filthiness of the flesh and of the fear of God, perfecting holiness in the fear of God. So yung mga pangako ng Diyos, this is greater than any treasures of this world. Mas dakila. Ngayon sunod-sunod ang pinapalabas ngayon sa FB pertaining the universe. Lalong na nadidiscover ng mga tao how huge, how eternal are these things. Beyond our reach, hindi na natin kayang abutin ang end, ang width, kahit pa man ng kadakilahan ng Diyos. Pero, pasalamat tayo. Di ba merong inaawit sila, how wide, how deep is His love for me? Don't you know these things created by God? He prepared it out of His love for you and for me, out of His love for everyone. Kaya, ibig sabihin niya, yung eternal glory ng Diyos. Hindi lang ito sabihin ko sa inyo na maboboard ka doon.
Hindi po, I tell you. Ang earth pa lang, ang dami ng lugar na hindi pa natin napupuntahan, and yet we are still craving to discover. Earth pa lang yan. Ay, how about other places? Napakasabihin ko po sa inyo. You know, the unseen things, it's quite different from can be seen. No? Yung mga bagay na hindi nakikita, mas iba ang kanyang kalidad. Mas iba ang kanyang atmosphere kaysa bagay na nakikita. Sabihin ko po sa iyo, it is far more better. Kaya napaka-importante, we need to understand the fear of the Lord because this is treasure. Treasure ito eh. Precious masyado ito eh. If we disregard this treasure, you have mistaken. You have done the greatest mistake sa buhay mo. Pag hindi mo yan na-apply sa buhay mo, yung fear of the Lord na yan. Napaka-importante yan. Look at these people in the Bible na nakaangkin ng pangako ng Diyos. Si Shadrach, si Meshach, si Abednego, si Joseph, yung mga prophets, yung mga kings na sumunod sa Diyos because they have the treasure, which is the fear of the Lord. Dahil may takot sila sa Panginoong Diyos. That is why the covenant of God were given to them. Binigay sa kanila yung pangako ng Diyos because of the fear of the Lord. Praise the Lord. Kaya wag natin itong ibaliwalain, wag natin itong hindi natin masyadong tutukan, hindi intindihin, parang wala lang. No. Treasure yan. Pag sinabing treasure, you have to hide it to yourself para hindi niya maagaw sa buhay mo. As much as possible nga, pag treasure, anong ginagawa ng tao? Hindi nagsasalita. Bakit? Ayaw niyang maagaw sa kanya. Oh, if you have the fear of God, kahit magsalita ka na may takot sa Diyos, basta importante huwag mawala sa buhay mo. Praise the Lord. Yan, ganun ka-importante. Alam niyo ang ating Panginoong Hesukristo. He is the core or the center of our salvation. So every part of His growth in the Bible, nung nandito pa siya sa flesh, that is very important or essential. Lahat ng part sa buhay ni Lord Jesus Christ, sa kanyang paglaki, sa kanyang pagtiis, sa kanyang pagpasting, sa kanyang baptism, sa kanyang resurrection, sa kanyang crucifixion, lahat may meaning, lahat yan. This has full of important information for us to learn because nandyan yung wisdom, nandyan yung knowledge ng Diyos na kailangan natin we need it for the stability of our times. Praise the Lord. Na anong napansin natin sa testimony sa buhay ni Jesus as He was growing, yung nagatubo pa siya, nagalaki pa siya. Basahin natin. Luke chapter 2, verse 52. Praise the Lord. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Yan. Nag-increase siya in wisdom and stature. Kasi bata pa siya at this time eh. So, habang lumalaki yung kanyang physical body, nag-i-increase din yung wisdom ng Diyos sa kanya. Look at when he was 12 years old. Di ba nawala siya for 3 days? Akala ng mga magulang niya, he was following sa likod nila. After all, bigla na lang nag-disappear. 3 days, tuyok-tuyok sila, ikot-ikot sila sa buong Jerusalem. Doon lang pala nila nakita sa temple. Anong ginagawa niya doon? Teaching. The doctors, teaching. The noble people, teaching. Kung sino pa yung mga bright people dyan. And they were so amazed of the wisdom. Because this is highest level of wisdom, highest level of understanding ang nandyan sa ating Panginoong Hesukristo. Why? Bakit highest level of wisdom? Because that is heavenly. That is godly. Ay, kailangan natin yan eh.
para ma-conform ang buhay natin into His image, para ma-conform yung buhay natin into His glory. Kaya nga sa buhay natin habang nagpapatuloy tayo sa Kanyang salita, God is changing us from glory to glory. Praise the Lord. Until such time, we reach the eternal glory of God. Darating ang panahon. Kaya, we are not just growing in financial things or matter sa buhay natin. We are not just growing on those things we possess. We are not just growing of our experience here on this world. After that, iwanan lang natin. But we are growing for our eternal benefits. We are growing for our eternal glory someday. And we are growing on God's favor. Kaya, ganun ang nakita sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. So as we go, we must increase, not decrease. We must abound, not diminish. Patuloy tayong mag-a-abound sa Kanya. Ano pa? Ito kasing mundong ito, para itong maze. Alam mo yung maze? Yung nakakalitong daan, nakakalitong direction. Na kung mali yung path na iyong mapipili, mabubunggo ka doon sa ikakapahamak mo. Ngayon, itong wisdom and knowledge and understanding na galing sa langit, ito yung mag-guide sa atin sa tinatawag na good path. Tamang landas, tamang daan na magkahatid sa atin sa eternal riches, eternal glory. At habang nandito tayo sa sanglibutang ito, sabi nga dyan magugutoman ang mga batang leon because their parents sometimes failed to have the food. But ang Diyos, He will never cause us to hungry. Hindi niya tayo pagugutuman. Kaya, ganun. Dito sa buhay sa sanglibutang ito, kampante tayo, lalot na. Sa kabilang buhay ay lalot na. Kaya, itong wisdom of God, itong knowledge of God, itong fear of God, ito yung magtuturo sa atin sa good path na yan. Praise the Lord. Basahin natin. Proverbs 2 verse 9. Praise the Lord. Then shalt thou understand righteousness and judgment and equity, yea, every good path. Yan. Mauunawaan mo ang katuwiran. See? Kanina, ma-understand mo yung fear of the Lord. Ito naman, ma-understand mo yung righteousness at ang judgment. So, itong righteousness ng Diyos, kailangan din natin ito maunawaan. Itong judgment ng Diyos, kailangan din natin ito maunawaan. Ano ba yung righteousness ng Diyos? That is His standard. That is His quality. He is righteous. Kailangan maunawaan natin yan to avoid unrighteousness. Judgment, that is discretion, that is decision of God, which is right decision. Kung ganun sa buhay natin, kailangan every time we will decide, tama, di tayo magkakamali. Praise the Lord. And equity. Yea, every good path. Sa bawat mabuting gawa. Alam mo, there was a time yung Israel, grabe yung pagkakasala nila. Grabe yung kasamaan nila. Bakit? Sapagkat yung mga leaders nila mismo ang siyang nag-disobey. Paano yung mga followers? Kaya nga sinabi dyan, if the shepherd shall be slain where the sheep goes. No? Kung ang pinaka magbantay ang mapahamak, what can the righteous do? Wala. So ganun din. Kaya itong mga leaders na ito, ay napaka-importante ito. Praise the Lord. Now, makonsider mo ba yung buhay mo, sarili mo as a leader? Yes. In different division. Ako, nilagay akong sa Davao congregation to lead you. Since the Davao congregation is the main to lead
the entire. Yun ang responsibility ko. I must be a good model, not only to my own congregation of Davao, but since this is the main church, I must be a good leader for all members, regardless saan man yan. How about you? You're a leader of your family. You must be a good leader of your family. You must be a good leader of whom you are having in your house. You're a leader in your company. You're a leader in your school room. Sa school room, ikaw ang leader, ikaw ang maglilid. So lahat tayo. Si Samuel, leader din yan sa mga workers dito. Kasi siya yung foreman. Lahat tayo, meron tayong nililid. Meron tayong mga subordinates o meron mga followers sa likod natin. So, yung ating leadership, may kanya-kanyang level. Kaya dito sa Bible, kung ang leader ang magkamali, kung ang leader ang magkakasala, wasak lahat. Kaya ang ginawa ng Diyos, binalaan niya yung mga leaders na yan. Ayusin ninyo ng husto. Huwag niyong basta-bastahin. So anong instruction ng Diyos para hindi maulit yung kaguluhan, pagkakamali, kasalanan, hanggang iniwanan sila ng Diyos, nasira yung buhay nila, nasira yung pamilya nila. Para to prevent it, basahin natin. 2 Chronicles 19 verse 9. Praise the Lord. And he charged them and saying, Thus shall ye do in the fear of the Lord, faithfully and with a perfect heart. Yan, charge them, the leaders. Ito ang sabihin mo sa kanila na gagawin nila sa pamagitan ng takot sa Panginoong Diyos. Bakit? Siguro yung mga leaders, wala nang takot sa Diyos. Sumasamantala na sa kanilang mga nakakababa. Anong sumasamantala? Sinasamantala. Sila mismo, kumbaga pa, if you are a shepherd, ikaw ang kumakain ng iyong mga tupa out of your gain and fleshly lust. Wala kang takot sa Diyos eh. No, that's wrong. Mali yan. O kaya kinukurap mo ang katotohanan ng Diyos na tinuturo mo sa kanila. You're a bad example. No, kaya dito, sinabi dito, charge them, saying, Thus shall ye do in the fear of the Lord. Gawin nyo ang leadership ninyo sa takot sa Panginoon. Ano pa? Faithfully. Nga kayo mismo faithful sa inyong paglilid sa kanila. With a perfect heart na may kasakdalan ng inyong puso. Di ba? Yan ang importante sa buhay natin as a leaders. Praise the Lord. Bilang mga leaders, we are being charged by God. We are being commanded by God na gawin natin lahat sa takot sa Panginoon. Pag sinabing takot sa Panginoon, He is watching you. Kaya lagi kong hindi ko makalimutan, kaya nga naglagay ako ng isang model ng menorah, 7 candlesticks to refresh, to remind us na kinakailangan yung 7 candlesticks na yan, that is the 7 eyes of God. Kung mitakot ka sa Panginoon, 7 days a week, God is watching us. Huwag kang mag-isi-isi. Huwag kang maggawa ng masama sa harapan ng Diyos. Yan yung fear of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Fear of the Lord. No? With a perfect heart. No? Sakdal na puso. Ibig sabihin yan, wala kang reservation, wala kang allotment sa kasamaan. Wala. Walang part sa iyo. Yung sabi ni Jesus, He has nothing in me. Yun ang perfect heart. Kaya napaka-importante. Another,
2 Chronicles 19 verse 7. Praise the Lord. Wherefore, now let the fear of the Lord be upon you. Take heed and do it. For there is no iniquity with the Lord our God, nor respect of persons, nor taking of gifts. Yan. Doon din ito sa mga leaders. Anong sinabi? Basahin nga natin ito sa Cebuano. Busa karon himo ang pagkahadlok kang Jehova mo anha sa ibabaw kaninyo, pamati og buhata kana, kay walay daog kadautan kang Jehova nga atong Dios, ni may pagpasulabi sa mga tao, ni may pagdawat sa mga hip-hip. O, ibig sabihin yan, you cannot bribe God. Ano pa? Wala siyang pinipili na tao. Wala siyang hinihirang. God is no respecter of person. Ngayon ngay sumasa inyo nawa ang takot sa Panginoon, magsipang ingat kayo at inyong gawin sapagkat walang kasamaan sa Panginoon. He never give consent any wickedness. Nothing just. At tumangi man sa mga tao, wala siyang tinatangi, wala siyang pinipili. O tumanggap man ng mga suhol, hindi mo mababribe ang Diyos. Kaya to God be the glory. Salamatan natin ang Diyos. We are all leaders in every division kung saan tayo nilagay ng Diyos. We are good model in the fear of the Lord. Praise the Lord. Basa pa. 2 Samuel 23 verse 3. Praise the Lord. The God of Israel said, the rock of Israel spake to me, he that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God. Yes, kahit saang level ka na nag-lead. Leader ka saan? Sa 50s, leader ka sa hundreds, leader ka sa 1,000, leader ka sa 10,000, leader ka sa kung so on and so forth. Gaano kalawak yung responsibility mo? Anong sinabi dyan? The God of Israel said, the rock of Israel spake to me, he that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God. See, treasure ito eh. Napakalaking qualification. Kung sa ano pa ito, kung ilagay natin ang Diyos is siya yung HR. Alam yung HR? Human resource. Siya yung nagsasala sa mga aplikante na maging trabahante ng company. Kaya human resource, mga ano ito, skilled professionals na mga tao na kailangan nilang i-hire. So, human resource, siya yung nagpo-produce ng mga trabahante sa company na right skill, right lahat ng qualification. So, sinasala niya yan whether these people are really, may mga ano man dyan sa punta ka ng Manila, gusto mo maging architect ka agad, na kahit hindi ka nag-aral, punta ka lang dyan sa Recto, bigyan ka ng diploma. Papiliin ka pa ng school. Anong gusto mo, sir? Saan ka gusto mag-graduate? Ateneo? UST? Lasal? Papiliin ka pa. Tapos pagbigay sa iyo ng diploma, kopyang-kopya yung pirma ng mga doon, signatories. Walang kaibahan. So ang gawain ng human resource, HR, siya yung magsasala. Kung talagang totoo ba talaga itong taong ito sa kanyang gipresent na mga diplomas. So, magbigay siya ng questions, magbigay siya ng kung anong mga trade test. So, ang Diyos, anong hinahanap niya sa mga leaders na hinahire niya? Anong hinahanap niya sa mga rulers na magro-rule over His people? Anong qualification ang hinahanap niya? Fear of the Lord. Praise the Lord. That is the utmost number one in the list
na meron kang takot sa Panginoon para ma-hired ka ng Diyos to rule lahat ng level kung saan ka ilagay ng ating Panginoong Diyos. Importante yan. Grabe. Ngayon natin naiintindihan, ganun pala kaimportante ang may takot ka sa Panginoon. Unang-una, kung may takot ka sa Panginoon, hindi ka magnanakaw, hindi ka magkuha ng anong bagay. Kung may takot ka sa Panginoon, hindi ka maglapas tangan sa kanyang order o sa kanyang commandments. Ganun. Kung may takot ka sa Panginoon, meron man at wala nakakakita, hindi ka gagawa ng kasamaan sa iyong kapwa. Lahat nandyan na lahat, complete. Malinis ka talaga. Basa, Isaiah 11:3 hanggang 5. Praise the Lord. And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. And he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth. And he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins. Iyan. Gusto mo ng quick understanding? Anong quick understanding? Yung bang naka-set up na sa isip mo, sa mentality mo, yung understanding. Meron kang quick understanding. Pag mitakot ka sa Panginoong Diyos, you have the so-called quick understanding. Alam mo na kaagad anong dapat mong gawin. Alam mo na kaagad anong hindi mo dapat gawin. Dahil mitakot ka sa Panginoon. Praise the Lord. And he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing. Hindi ka nagbabase sa mga chismis, hindi ka nagbabase sa mga marites, hindi ka rin nagbabase sa mga nakikita mo. O minsan, ang tao, malimit nagkakamali. Kung ano yung nakikita niya, kaagad mag-judge, kaagad mag-speculate. Until tanungin mo yung tao, ba't hindi ka nagsimba? Diyan mo malalaman. Diyan mo ma-weigh kung bakit. Praise the Lord. Pero nakita mo lang bakante yung upuan niya, nag-judge ka na. No, do not judge after what you have seen. Do not judge what you, according to the hearing na naririnig mo lang, mga hearsay na yan. Wag. Kaya dyan, malimit nagkakamali ang tao. See? And shall make him quick understanding in the fear of the Lord. He shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. But with righteousness shall he judge the poor, reprove with equity for the meek of the earth. Kaya masarap mag-reprove, magbadlong sa mga meek. Kasi alam mo, hindi sila magrebelde. Kaya mapalad yung meek, you will benefit the teachings of God. He shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. You are not giving any consent to any wickedness. And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins. Righteousness and faithfulness nakabigkis sa kanyang puso, sa kanyang baywang. Ganun. So, ganun ang nararapat nating gagawin. Praise the Lord. Kasi we are waiting for anything that which the Lord promised to us. No? We pray. We expect. We hope. But the question is, are you deserving? Are you worthy? Are you? Basahin natin. Philippians 1:9 hanggang 10. Praise the Lord.
And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Yan. Saan tayo na dapat mag-abound more in more? In knowledge and in all judgment. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Yung pag-ibig natin mag-abound sa knowledge and in judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Ultimo yung mga leaders, kailangan nilang ayusin ng husto the way they judge, the way they look, the way they rule. Paano sila nangungulo? Kailangan nandyan ang aaprubahan lamang nila yung excellent, at dapat maging sincere at walang offense ang mga leaders na ito. Praise the Lord. Kaya nung panahon na umahanap na ng leader ang Diyos, at first, ang pumili sa leader, tao. Kasi nakita nila si King Saul wide yung shoulder, merong height, talagang kingly ang dating. So, Saul was chosen by people. It was the people who chose Saul in the Old Testament. But after King Saul failed to be a faithful leader of God, the Lord looking and seeking a leader na makitaan niya na righteous leader. At binasihan niya yung leadership ni little boy David doon sa kanyang pag-handle ng kanyang mga sheep. Nakita ng Diyos yun Pag mayroong mananakmal, kinukuha niya yung sheep sa bibig ng uso, pinapatay niya. Pag mayroong leon, kinukuha niya sa bibig ng leon yung sheep o yung tupa niya, pinapatay niya. So, sabi ng Diyos, this is the kind of leader I need to be the shepherd of Israel. Kaya sa buhay natin, ganun din sa buhay natin. Kailangan meron tayong tinatawag na excellence, makita ng Diyos sa buhay natin. At dito tayo magkukuha sa Biblia. Praise the Lord. Alam mo, actual na nangyari din yan sa experience ko. When Sister Remy possessed by Satan, tapos sabi ni Satanas sa akin na ito. Hindi ko na ito ibabalik sa iyo. Naalala ko yung sinabi ni Lord Jesus Christ. A good shepherd shall lay down his life for his sheep. So ang sinagot ko sa kanya, Satanas, hindi ko siya ibibigay sa iyo. Don't let it be taken by your enemy. Hindi ko siya ibibigay sa iyo. Binigay yan ni Jesus sa akin. I have to keep it. I have to preserve it. O di nangyari, binitawan niya. Look at Sister Remy. Bago siya kinuha ng Diyos, nakarating siya dito June 15. That is a sign that she was able to uphold her spirituality before he was taken by God. Hindi siya nakuha ni Satanas. Praise the Lord. So, lahat ng mga knowledge dito sa Bible, i-apply natin yan sa ating leadership. Huwag nating kalimutan yan. Kaya nung humahanap na ng Diyos, ang Diyos ng leader, kapalit ni King Saul, pinali niya na ni Samuel yung mga kapatid, yung anak ni Jesse. Kasi ang instruction ng Diyos, among the sons of Jesse, I will select a leader.
pumunta na doon si Samuel para mag-anoint na. Naku, nandoon si Eliab, sino pa yun? Sino yung mga kapatid ninyo? I-anoint na sana. Sabi ng Diyos, wag, that is not. Basahin natin yan. Anong sabi ng Diyos? 1 Samuel 16:7. Praise the Lord. But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Yan. Hindi tumitingin ang Diyos sa stature o sa height mo, sa taba mo, o kaya payat ka man, o pandak ka man. Hindi. Ang tinitingnan ng Diyos, yung puso mo. Ay nakita niya sa buhay ni David, yung puso ni David. How he protects the fold or the flock. So, ganun din sa buhay natin. Let us have these good lessons para ma-apply natin sa buhay natin. Hindi man tayo originally ganun, but we learn from the Word of God. Praise the Lord. Mamumuld din tayo, maano din tayo. Diyan naman lang tayo lahat nagkukuha ng knowledge and understanding sa Word of God. O di, i-apply natin yan sa buhay natin. Basa pa. Meron ditong, yung after David, yung parang paalis na si David, meron na siyang kapalit, si Solomon. Alam mo anong hiningi ni Solomon? Kasi nakita niya, hindi basta-basta yung pagrami na ng Israel. Hindi na basta-basta. Rumami na talaga ng husto. Ang problema ni Solomon, he was too young to make decision-making among the people. Anong hiningi niya? Basahin natin. 1 Kings 3:9. Praise the Lord. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this thy so great a people? Yan. O ipalagay na lang natin, you are not a king. I am not a king also. We are just simple. But we are in the midst of matters na magde-decide tayo . Kahit hindi tayo nag-hold ng mga tao as many as this. But bawat isa sa atin, we are facing matters, yung mga bagay sa buhay natin. Kailangan meron tayong wisdom, knowledge, what to do for our decision making. Para hindi tayo magkamali. So kailangan natin ng wisdom. Kailangan natin ng understanding galing sa Diyos. When Solomon asked that, binigay yan ng Diyos sa kanya. Anong napansin ng mga tao sa kanya? Basa. 1 Kings 3:28. Praise the Lord. And all Israel heard of the judgment which the king had judged, and they feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him to do judgment. Yan. Ang tao nakikinig sa kanya. Bakit? Nakita nila yung wisdom that he judged correctly, accurately, righteously. Ito na yung nangyari na nag-agawan ng buhay na bata. Tapos yung walang mag-claim sa patay, pareho nag-claim sa buhay. Hindi naman pwede na dalawa ang magulang sa isang bata. O di ba? Para makuha niya yung puso ng dalawang mag-ina na pareho nagki-claim. Sino ngayon ang totoong owner? O di ginawa niya na dalhin yung bata dito, yung buhay. Kuha ka ng sword. Hatiin natin ito para yung kalahati sa yung kalahati isa. Sabi ng isa, sige, payag ako. Doon na na-discern na hindi ito ang mother. Yung isa naman, wag. Bahala na, wala ako. Ibigay na lang yan sa kanya, basta buhay ang bata. Yun ang totoo. Yun ang knowledge ng Diyos, wisdom na binigay. Kaya ganun po sa buhay po natin. Kailangan natin ang quick understanding, the fear of the Lord. Last verses, 1 Corinthians 4:3-5. Praise the Lord. But with me, it is a very small
thing that I should be judged of you, or of man's judgment. Yea, I judge not mine own self, for I know nothing by myself. Yet am I not hereby justified, but he that judgeth me is the Lord. Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God. Yan. The most accurate and perfect judge is no other than but the Lord, God. Sabi nga ni Paul walang taong magja-judge sa akin, neither myself magja-judge ako sa sarili ko. Neither I am being justified by myself, neither by any man, but it is the Lord that judgeth me. So ibig sabihin yan, pag ang Panginoon ang hinayaan natin maghatol sa buhay natin, then, kailangan, ayusin mo. Para hindi ka mapahiyaan. Ayusin mo. Para yung honor and glory ibigay talaga sa iyo. You must be sincere. You must be honest. You must be truthful unto God. Praise the Lord. Therefore judge nothing before the time until the Lord come, who will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsel of the hearts, and then shall every man have praise God. Alam mo, ang pinaka-dangerous, yung pinupuri ka ng tao, in spite may mga kalukuhan kang ginagawa. That is the most danger. Mas mabuti pa ang tao nagdududa sa iyo ng masama, when in fact, you are doing right in the eyes of God. Mas mabuti pa yun. Ang punto nito, do not fear the judgment of anyone of this world, but God. So lahat tayo magpakitang tama sa mata ng Diyos. Do what is right and good in the eyes of God. We need the wisdom, we need the understanding, the fear of the Lord. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.